Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon ay darako na tayo sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. At ngayon ay nasa Daniel chapter 5 po natin. At ang opening prayer po natin at ang host for tonight is ako po. At ang closing prayer po natin ay si Sister Flora. Ang magbabasa from 1 to 15, ako po ang inyong lingkod, and 16 to 31 ay si Sister Flora. At ngayon ay darako na tayo sa ating opening prayer. Hallelujah, Ama naming banal na tanging makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, niwawalhati ka namin, Panginoon God. Lord, sa iyo lamang, O God, lahat ng papuri, pagsamba at pupuri pa, Panginoon, O God. Lord God, sa gabing ito, marami pong salamat sa pag-iingat mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, O God, sa guidance, Panginoon. Salamat, O God, sa Holy Spirit, Panginoon, O God. Lord, Ama naming banal, dinudulog ko po, Panginoon, O God, na patuloy mo kaming ingatan, gabayan, O God. Ilayo mo po kami sa mga bagay na hindi naaayon sa iyo, Panginoon, O God. Lord, patuloy mo, Panginoon, O God, na hipuin at buksan ang aming mga puso, O God. Bigyan mo po kami, Ama naming banal, ng mapagkumbabang puso, Panginoon, O God. Lord, hallelujah, bigyan mo po pa kami, Panginoon, O God, na marunong sumunod, Panginoon, O God, ayon sa iyong kagustuhan, Panginoon, O God. Lord God, Ama naming banal, kung may mga bagay na hindi nagagawa po namin na hindi naaayon sa iyo, God. Kami po patawarin mo pa, Panginoon, O God. Ito may sinasadya man o hindi, Panginoon, O God. Lord, marami pong salamat, O God, sa pagpapala, Panginoon. Salamat sa kapatawaran, Panginoon, ng aming mga kasalanan, Panginoon, O God. Lord God, muli, dinudulog po namin, O God, sa iyo ang lahat-lahat, Panginoon, O God. Pinapanalangin po namin, Panginoon, Lord God, ang mga kasama namin na wala sa gabing ito, O God. Patuloy na ikaw ang kumilos, O God, at maghari sa kanilang mga buhay, Panginoon, O God. Bagamat hindi po namin sila kasama sa gabing ito, alam po namin na may mga bagay sila na emergency na ginagawa sa gabing ito, O God. Ang iyong patnubay, O God, ang iyong kapangyarihan, O God, ang banal na espiritu ang pumisan sa kanila, Panginoon, O God. Even as, Panginoon, O God, patuloy mo kaming patnubayan, Panginoon God. Patuloy kang kumilos sa aming mga buhay, Panginoon Lord God. Sampo man ang membro ng aming mga pamilya, Panginoon God. Patuloy mong ingatan, O Lord God, gabayan, Panginoon Lord God. Lord, sa iyo po namin pinagkakaluban lahat. Sinusuko po namin, O God, ang aming mga buhay, Panginoon God. Lord, maghari ka, kumilos ka, Panginoon God. Lord, magtalaga ka, Panginoon God, ng angels of the Lord na siyang gumabay at pumatnubay sa amin sa araw namin gawain, Panginoon God, saan man kami pumaroon at anuman ang gawin po namin, O God. Lord, marami pong salamat, O God, Ama, sa iyong pagpapala. Salamat, O God, sa kabutihan, O God, sa pagmamahal na ipinagkakalo po na mo po sa aming mga buhay, O God. Muli, sa iyo po namin binabalik ang lahat ng papurit pagsamba, O God, sa inyong dakila at makapangyarihan mong pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Daniel chapter 5 verse 1. Ang mga sulat sa pader. Minsan si Haring Belsahar ay nagdaos ng malaking handaan para sa sanlibo niyang tagapamahala at nakipag-inuman siya sa kanila. Nang lasing na si Haring Belsahar, ipinakuha niya ang mga sisidlang ginto at pilak na sinamsam ng ama niyang si Nebuchadnezzar sa templo sa Jerusalem. Ipinakuha niya ang mga ito upang inumin niya at ng mga tagapamahala ng kaharian, ng kanyang mga asawa at mga asawang lingkod. Dinala naman sa bulwagang pinagdarausan ng handaan ang mga kagamitang ginto at pilak na sinamsam mula sa templo ng Diyos sa Jerusalem at ininuman nila ang mga ito. Habang sila'y nagiinuman, pinupuri nila ang kanilang mga Diyos na yari sa ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato. Walang anot-anot, lumitaw ang isang kamay ng tao at sumulat ito sa pader ng palasyo sa tapat ng lalagyan ng ilawan. Nakita ito ng hari.
Namutla siya, nangatog ang mga tuhod at naludmod sa matinding takot. Sumigaw siya, dalhin dito ang mga iskantador, mga astrologo at mga manghuhula. Sinabi niya sa mga ito, sino mga makabasa at makapagpaliwanag sa nakasulat na ito ay bibihisan ko ng damit na kulay ube. Kukwintasan ko ito ng ginto at gagawin kong ikatlo sa kapangyarihan sa buong kaharian. Dumating lahat ang mga tagapayo ng hari, ngunit isa may walang makabasa o makapagpaliwanag sa kahulugan ng nakasulat sa pader. Lalong nabagabag at namutla ang hari. Litong-lito naman ang kanyang mga tagapamahala. Ang inang reyna ni Haring Belshazzar ay pumasok sa bulwagan nang marinig niya ang pag-uusap ng anak niyang hari at mga tagapamahala nito. Sinabi niya, mabuhay ang anak kong hari, huwag kang mabagabag at mamutla sa takot. Sa kaharian mo ay may isang taong kinakasihan ng espiritu ng banal na Diyos. Noon panahon ng iyong amang si Nebukadnezar, nagpakita siya ng pambihirang katalinuhan, tulad ng katalinuhan ng mga Diyos. Ang lalaki iyon ay hinirang noon ng iyong ama bilang pinuno ng mga salamangkero, mga iskantador, mga nakikipag-usap sa mga espiritu at mga astrologo. Dahil sa pambihira niyang talino sa pagpapaliwanag ng mga panaginip at ng mga palaisipan at paglutas ng mabibigat na suliranin, ang lalaki iyon ay si Daniel na tinawag na hari na Belteshazzar. Ipatawag mo siya at ipapaliwanag niya ito sa iyo. Iniharap nga si Daniel sa hari. Sinabi nito kay Daniel, ikaw pala ang Daniel na kasama sa mga dinalang bihag ng aking amang hari. Nabalitaan kong sumaiyo ang espiritu ng mga banal na Diyos. Mayroong ka raw pambihirang talino at karunungan. 15, ang sulat ni ito ay ipinabasa ko na sa mga tagapayo at mga iskantador upang ipaliwanag sa akin, ngunit hindi nila ito nagawa. Amen. Verse 16, nabalitaan ko na marunong kang magpaliwanag ng mga panaginip at lumutas ng mga palaisipan. Ngayon kung mababasa mo at ipapaliwanag ang sulat na ito, bibihisan kita ng damit na kulay ube, kukwintasan kita ng ginto at gagawing ikatlo sa kapangyarihan sa aking kaharian. Sinabi ni Daniel sa hari, mahal na hari, wag na po ninyo akong bigyan ng anuman, ibigay na lang po ninyo sa iba ang sinasabi ninyong gantimpala. Babasahin ko na lamang po at ipapaliwanag ang nakasulat. Mahal na hari, ang inyong amang si Nebukadnezar ay binigyan ng kataas-taasang Diyos ng isang kaharian. Niloob ng Diyos na siya'y maging makapangyarihan at binigyan siya ng karangalan. Dahil sa kapangyarihang iyon, lahat ng tao sa bawat bansa at wika ay nanginig at natakot sa harapan niya. Ipinapapatay niya ang gusto niyang ipapatay at inililigtas niya sa kamatayan ang nais niyang iligtas. Itinataas niya sa tungkulin ang gusto niyang itaas at ibinababa naman ang gusto niyang ibaba. Ngunit nang siya'y naging palalo, matigas ang ulo at pangahas, inalis siya sa pagiging hari at nawala ang kanyang karangalan. Inihawalay siya sa lipunan at nanirahang kasama ng maiilap na asno. Ang isip niya ay pinalitan ng isip ng hayop. Ngunit kumain siya ng damo tulad ng mga baka, sa labas siya natutulog at doon nababasa ng hamog. Ganyan ang kanyang kalagayan hanggang sa kilalanin niya na ang kataas-taasang Diyos ang namamahala sa kaharian ng mga tao at inilalagay niya sa trono ang sinuman nais niya.
At bagamat alam ninyo ito, Haring Belsasar, hindi kayo nagpakumbaba. Sa halip, nagmataas kayo sa harapan ng Panginoon ng kalangitan. Ipinakuha ninyo ang mga sisidlang mula sa kanyang templo at ininuman ninyo at ng inyong mga taga-pamahala, mga asawa at asawang lingkod. Bukod doon, sumamba kayo sa mga Diyos ninyong yari sa ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato. Mga Diyos na hindi nakakakita, hindi nakakarinig, ni nakakaunawa man. At ang Diyos na nagbibigay at nagtatakda ng inyong buhay ay hindi ninyo pinarangalan. Kaya ipinadala niya ang kamay na iyon at pinasulat sa dingding ng inyong palasyo. Ito ang nakasulat. Mini, tekel, parsin. Ito naman ang kahulugan. Mini, nabibilang na ang araw ng inyong paghahari sapagkat wawakasan na ito ng Diyos. Tekel, tinimbang ka at napatunayang kulang. Peres, ang kaharian mo ay mahahati at ibibigay sa Media at Persia. Iniutos ni Haring Belsasar na bihisan si Daniel ng damit na kulay ubi at kwentasan nangyari sa dalisay na ginto. Pagkatapos ipinahayag niyang ito ang ikatlo sa kapangyarihan sa buong kaharian. Nang gabi ring iyon, pinatay ni Belsasar ang hari ng Babylonia. Ang kanyang kaharian ay kinuha ni Dario, hari ng Media, na nooy 62 taon. Amen. Purihin ang Diyos sa kanyang mga salita na siyang naibasa ngayong gabi. Sige po, tayo po ay manalangin para sa closing prayer. O Ama naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Ama naming Diyos na nasa langit, Diyos na nakaupo sa kataas-taasang luklukan, kinikilala namin, O Diyos, ang iyong kapangyarihan sa aming mga buhay. Lord God, salamat muli, Panginoon, sa pagkakataong ito, sa buhay na meron kami, Panginoon Ama, sa patuloy na pag-iingat mo sa amin sa buong araw, Abba Father. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan sa amin. Salamat, O Diyos, sa iyong katapatan sa amin. Maging sa kagandahang loob, Abba Father, Lord God, higit sa iyong habag at biyaya sa amin, na bagamat Panginoon, di kami karapat-dapat, Abba Father, paging dapatin kami sa iyong harapan, Lord God, natatawag sa iyo ng Ama, Ama naming nasa langit. Patuloy ka, Ama, na siyang dadakilain, patuloy ka, Ama, na siyang pasasalamatan sa lahat ng iyong ginagawa at sa lahat na gagawin mo pa, maging sa lahat ng iyong pagpapala, Abba Father. Lord God, kung paano na kami, O Diyos, ay patuloy mong pinapangunahan, sinasamahan, Abba Father, Lord God, sa trabaho na meron kami, Panginoon Ama, maraming salamat sa pamilya na meron kami, Ama, maraming salamat. Lord God, maging sa bawat pagkain, Abba Father, Lord God, maging sa bawat inumin, Panginoon Ama, maging sa bawat dinadamit namin, Abba Father, sa tahanan na meron kami. Maraming salamat, Abba Father, walang hanggan, O Diyos, na ikay pasasalamatan, Panginoon Ama, Lord God, sa bawat kaloob na meron ka, O Diyos, sa aming buhay. Lord God, patuloy namin ipinagpapasalamat, Panginoon Ama, maging sa bawat hininga, Panginoon, na meron kami, Ama. Maraming salamat. Tunay nga't Panginoon, the end of all things is near, Abba Father, Lord God. At walang dapat na masayang bawat sandali, segundo, Panginoon Ama, ay mahalaga sa iyong harapan, Lord God. Sa Diyos na siyang naghahayag ng kanyang mga kapahayagan, Panginoon Ama, Lord God, patuloy na mapakinggan, O Diyos, ang iyong mga salita, Abba Father, sa amang sulok ng mundo, Panginoon Ama, ito'y maihayag, Panginoon, ng buong katapangan, Father God, at bigyan kami lagi, Panginoon Ama, ng puso, Abba Father, na nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon Ama.
pagkalooban kami, Panginoon, ng makalangit na pangunawa, Panginoon Ama, maintindihan namin, maunawaan namin, Father God, ang iyong mga kaparaanan, Panginoon Ama, ang iyong kalooban, Panginoon Ama, Lord God, kung paano, O Diyos, na ikay nangungusap sa amin, Panginoon Ama, mangyari, Father God, ang kalooban mo, O Diyos, ang siya mong mapangyari, O Diyos, sa aming buhay. Alisin, Panginoon Ama, anumang sa amin ay bumabalakid, Panginoon Ama, anumang katigasan, Panginoon, ng puso, Abba Father, Lord God, patuloy na kami hubugin, patuloy na kami hulmahin, Panginoon Ama, ituwid kami sa mga bagay na nararapat at karapat dapat, Lord God, naming tayuan, Panginoon Ama, tulungan kami, Panginoon, na laging tumindig, Lord God, sa aming pananampalataya, Lord God, gaano man kahirap, Panginoon Ama, sa mga panahong ito, Panginoon Ama, sa mundong aming ginagalawan, Abba Father, Lord God, nakikita namin, O Diyos, Lord God, ang pagkilos mo, Panginoon, na kung saan, Lord God, patuloy na ginigising mo, O Diyos, Lord God, ang lahat, Panginoon, ng tao, Panginoon Ama, na kung saan, Lord God, pasama ng pasama, Panginoon. O Lord God, tulungan kami, Panginoon Ama, na laging makinig sa pangungusap mo, Panginoon Ama, na laging makinig sa iyong mga katuruan, Abba Father, Lord God. Have your way, Panginoon, Lord God, sa bawat tao, Panginoon Ama. Let them bow down before you, Panginoon Ama. Acknowledge you, O Lord God, as King of Kings and Lord of Lords. Tanggapin ka, O aming Diyos, bilang tagapagligtas, ang siyang tanging daan at katotohanan sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat, Ama, Lord God, sa bawat pribilehyo na yung binibigay sa amin. Bagamat kakaunti man kami, O aming Ama, Lord God, for there is 2 or 3 gathered in your presence, O Lord God, you are in the midst of them. Kaya Ama, Lord God, maabot, Panginoon, ang lahat, Panginoon Ama. Katugunin, Panginoon, ang bawat dalangin ng aming puso, Ama, Lord God, nababatid mo ang lahat ng bagay, Panginoon, Ama. Ang lahat, O Diyos, ay hayag at lantad sa iyong harapan dahil ang buhay na meron kami, O Diyos, ay isang bukas na aklat, Abba, Father. Kaya, Abba, patuloy na kami tulungan, patuloy na kami bantayan, iligtas ang bawat isa sa amin, 10 ng aming kapamilya mula, O Diyos, anumang gawat pakana, patibong ng kalaban. In Jesus' name, salamat, Abba Father, muli sa gabing ito, patuloy ka, Ama, na siyang dadakilain, luluwalhatiin, itataas, itatanghal, ihahayag sa aming mga buhay. O Diyos, purihin ang dakila mong pangalan. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Good evening, Pastor. Amen. Good evening, Pastor. Ngayon nakatapos na naman po tayo ng isang chapter Daniel chapter 5. Bukas uli magkikita tayo sa Daniel chapter 6. Truly indeed, God is good, God is great. Sumampalal tayo sa Kanya, manalig, hindi tayo pababayan. Sabi niya nga, I will never leave you nor forsake you. So God is great. Yeah. God is good. Siya ang tunay nating dakila. May sakit man tayo, siya ang ating great physician. Amen. Amen. Ihil niya yung puso natin na nabibigatan o may puso man ay may sakit man tayo, ihil niya rin yung puso natin. Amen. Spiritually and physically. So, amen. Bukas uli, magkikita tayo uli. Good afternoon, Israel. Good evening, Philippines. Good night and God bless. Good God bless night. Good night, po. Ate Christy.